ito namang pamilya ng Marcoses, nagbubulag-bulagan din. Yung akala nyo, yung dilawan, pinklawan, yung CPP, NPA, kinakampihan nyo, nakikipagsabwatan kayo. Huwag kayong magpakatanga. After ni Sara, BP Sara, kayo naman. Tingin mo ba, Mark Bongbong, mananatili ka dyan kahit makaalis si Sara? Hindi, ikaw yung next. And lahat ng sinabi namin, lahat ng ebidensyang kami merong alam, gagamitin yan against you. Maniwala ka, bukas makalawa. Sabi nga ni Sas, yung nag-live kami nila Joey, Sas, tsaka ako, kay Joey. Sabi ni Sas, alam mo yan, mga yan, o ngayon, pa-impeach siya. Pag nawala na si Sara, siya naman ang next at mas mabilis. Kasi mas maraming dahilan para tanggalin siya. Ngayon na lang, yung pag-ICC, yung treason, ayan, babato sa kanya yan. Alam mo yon, number 1 na betrayal. Yung pagrarally natin, gagamitin sa kanya para matanggal siya. O, kita mo, nagwawala ang mga tao. Ikaw na, kailangan mong bumaba sa pwesto. Yan ang mangyayari sa'yo, BBM. Yan ang mangyayari sa'yo. Yung akala mo na nakaisa ka, eto yun yung nangyari ngayon. Yung feeling nila, nakaisa ako. Hindi na ba nahalata? Sabi nga ni PRRD, hulihin nyo na ako. Ako na lang, ikulong nyo na ako. Paulit-ulit. Alam niya, pahihirapan nyo siya. Alam niya yan. Sabi niya nga, matanda na ako, may sakit na ako. Handa siya. Handa siyang ibigay yung buhay niya para sa Pilipino. Handa siyang ibigay dyan sa Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Marines. Sinalang ni PRRD, ni Tatay Digong, ang buhay niya para sa inyo. Siya na. At handa siya. Ngayon, yung mga tumatawa dyan na akala nila, umiiyak yung mga DDS. Tanga. Umiiyak kasi ang daming magandang ginawa ni PRRD. Kayo ba may rally kayong ganyan? Meron bang tao, may naging presidente ba sa Pilipinas na ganyan ang support all over the world? Sige nga, tigilan nyo nga. Meron ba? All over the Philippines, 'di ba? All over the Philippines. Nahulog yung phone ko. Ang support overwhelming, yung pagmamahal overwhelming, ibang level. 'Di ba? Organic 'yun yung rally, walang bayad 'yun. Walang bayad ang rally. Grabe. Ibang level yung support. Kung si PRRD ay masamang tao, wala siyang ganito. Kayo yung nakapwesto dyan Ba't di nyo makontrol to? Eto na yung voice of the people to. Diba? Kayo, walang support. Yung rally nyo nga, nilalangan kung di pa kayo magbibigay ng ng ayuda. Di pa kayo magbibigay ng pera. Yung sortie nyo. Tapos magyayabang kayo. Di ba aminado naman yung yung kagrupo ng kalaban, yung alyansa, na naapektuhan yung kanilang sa nangyari kay PRRD. Kasing yung naratibo nga dito, yung mga kalaban nyo ding dati ng Marcoses, yung dilawan, tsaka pinklawan. Ako wala akong pakialam anong kulay yan yun, binibait kayo. Ngayon, kayo yung collateral damage alyansa. Kasi, tinolerate ni BBM na makipagsabwatan sa mga yan. Ano kayo ngayon? Yung inyong kandidatura ngayon na naapektuhan. Kasi they don't care about you guys. They don't care. They just want to get what they want. Kung ako sa'yo, kumalas na kayo dyan. Kasi, hindi na kayo magiging okay. Nakita nyo all over, ang daming supporter pa rin ng President Rodrigo Roa Duterte. Yung kayabangan ng mga BB shit dyan na sinasabi nila na ay tahimik na, naduwag na yung mga bahag na buntot. It's not about being DD shit or BB shit or pinklawan or dilawan or berdeman or pula. Ang pinaglalaban ng mga na nagrarally at sumusuporta kay President Rodrigo Duterte,
is yung tama lang. Yung tama lang. Mas gusto ko na ng presidenteng may panindigan, pumapatay ng kriminal, pumapatay ng adik, nagmumura, kesa presidenteng duwag, walang paninindigan, walang isang salita, walang political will. Mga duwag na politician na binabase ang pagiging politiko sa pera. Daming ganyan. Diyan sa Davao, kayo, dapat may video ko kaso umiyak kasi ako habang naiirita ako. Alam nyo, pag nagagalit kasi ako at natutuwa ako, iyakin ako. Hindi ho, hindi ho senyales ng weakness ang pag-iyak. Ibig lang kong sabihin may puso ka. May puso ka. May nararamdaman ka. So ako again, sino ang gusto nyo? Peking leaders na takot mawalan ng pera? Tingnan nyo si President Duterte. Tingnan nyo yung bahay nun. Tingnan nyo yung bahay nun. Nakita nyo naman, di ba? Sabi nga niya, Miss Hanilet, di ba? Simple lang. Namimiss ang paksiw, ayaw ng mansyon. May sakit. Alam niyo may sakit siya pero ilang beses pa rin niya talagang hinahamon yung ICC na kunin siya. Handa siya. Kayo, yung mga baby shit, biglawan, dilawan na natutuwa. Hindi ho kami umiiyak dahil nabigo kami. Hindi ho kami bigo. Tingnan nyo, nandiyan kami lahat na lumalabas. Lahat may boses. Lahat nagsasalita. Overwhelming. Hindi nyo kami kinakaya. Umiiyak kami kasi akala namin Pilipino pa rin tayo lahat. Na dito pa rin siya. Hayaan yung dito siya, kung mamamatay siya dito. Pero binenta nyo siya sa dayuhan. Hindi kayo Pilipino, hindi kayo karapat-dapat na dito nakatira kung ganyan ang mindset nyo. I will always be proud na minsan sa buhay ng Pilipino, kahit man lang sa 6 na taon, kahit nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo ng isang leader na may paninindigan at prinsipyo. Na lumaban sa mga mayayaman na nangaabuso sa bayan, lumaban sa droga, sa mga kriminal. Dito yung mga yung mga politician duwag. Oh, 'di ba? Meron lumabas yung GAA and BICAM, pinilit daw sila. Ang dami namang ganun eh. Na pag hindi sila pumirma sa ng impeachment ni PB Sara, hindi sila bibigyan ng budget. I don't get it. 'Di ba you want to serve the people? When you serve the people, maintindihan ka ng tao kahit wala kang budget. Basta sabihin mo na inipit ka. Diba? It's all about money kasi nasilaw na kayo sa pera. Kaya ngayong eleksyon, huwag niyong kakalimutan yung nangyari ngayon. This is our voice. This is our power. Kayo ang bida. Ang mamamayang Pilipino ang bida ngayon. Huwag niyong iboto yung mga walang paninindigan at prinsipyo. Bantayan natin ang boto natin. Ako nga, gusto ko manual na lang. Ayoko na ng yan. Parang si Comelec, si Garcia, may isa na nakapagsabi lamang na tumatakbo. Isabela, taga Isabela daw yun. Kababayan ng tatay ko, Ilocana kasi Santiago, Isabela tatay ko. Sinabi lang niya, may butas, may posibilidad ng magkadayaan. Imbis na pinakinggan, dapat nakipag-usap siya. Diba? O paano yun?
Ayusin natin para hindi tayo magka-problema. Anong ginawa? Kinasuhan. O bakit? May tinatago ba tayo? Ba tayo nagagalit? Di ba dapat, can we please invite you here and, let's talk about it. Ano yung nakita mong mali? Ayusin natin para magkaroon ng pantay na botohan ngayong eleksyon. Yun ang nangyayari ngayon eh. Pag may nakikitang mali sa kanila at nilalabas mo, iniipit nila. Ang style ngayon ng gobyerno, very martial law, di ba? Iipitin nila yung mga taong nagsasalita. O, kita mo, sa kakaipit nila, akala nila yung ginawa nila, even yung kay PRRD, sa panggigipit na ginawa nila, akala nila nakaisa na sila kay PRRD. Akala nila yung mga tao maduduwag. O, ay, kayo nag-cause nito. Diba, sinabi ko yan sa interview ko sa SMNI dati. Gumawa kayo ng pelikula, ginawa niyong bida, si BP Sara. Kayo yung kontrabida.